Sinibak sa pwesto ang 5 Land Transportation Office enforcers kasunod ng viral na video ng marahas na aksyon ng traffic enforcers na nagsasagawa ng operasyon sa Panglao, Bohol laban sa isang motorcycle rider. Yan ang ulat ni Rod Lagusan. Kasunod ng viral na video ng marahas na umunong aksyon ng ilang traffic enforcers ng Land Transportation Office na nagsagawa ng operasyon sa Panglao, Bohol laban sa isang motorcycle rider sa lugar, inanunsyo ni Transportation Secretary Vince Dizon ang pagsibak sa 5 LTO enforcers na sangkot dito, kung saan na-ospital ang biktima matapos makaranas ng back at neck pain at high blood kasunod ng insidente. Ayon sa kalihim, di na kailangang patagalin pa ito, base na rin sa mga impormasyon na nakuha nila. This is without prejudice to future cases that may be filed depending on the outcome of further investigation. I repeat what the President said. We are the people's servants and not their lords. Kami po ay mga taong pinagagana ng ating mahal na Pangulo sa gobyerno para magsilbi sa ating mga kababayan. Hindi para maging hari o maging mga taga-apilihan. Ani Dizon, dapat magkaroon ng maximum tolerance mula sa hani na ito. Sa kabila ng nakainom umano ang 57-year-old na rider na isang magsasaka at may hawak na patalim na gamit ito sa pagsasaka. Kasabay nito, inanunsyo rin ng kalihim ang pagbuo ng isang task force sa pag-review sa lahat ng mga polisiya o regulasyon ng LTO at LTFRB pagdating sa paggamit ng motorsiklo. We want to understand if the current policies are actually providing opportunities for abuse, no? Baka hindi masyadong clear or it's giving too much discretion sa mga law enforcers. Ayon naman kay LTO Chief Assistant Secretary Vigor Mendoza II, magsasagawa sila ng pag-review sa protocol pagdating sa apprehension o panghuhuli. Ilalabas po namin yan within this week. We will brief all our regional offices of these protocols that need to be implemented. We will retrain all our officers in line with the statement of the President. Sa huli, nanawagan si Dizon sa lahat ng mga traffic enforcer na matuto mula sa nangyaring insidente. Samantala, kasunod ng planong rehabilitasyon sa EDSA, magpupulong ang DOTR, DPWH, MMDA at maging ang mga apektadong LGU para sa maayos na pagsasagawa nito. Kasabay nito, magsasagawa rin ang DOTR ng rehabilitasyon sa mga stasyon ng EDSA busway. Pero nilinaw ni Dizon na hindi magsasara ang EDSA busway. Rod Lagusad para sa Pambansang TV sa Bagong Pilipinas.